Sa ilalim ng walang awang sikat ng araw sa Cavite, isang matandang babaeng nagngangalang Aling Loida ay naging biktima ng karahasan ng dalawang tiwaling pulis. Ang kanyang motorsiklo at dignidad ay sinira. Ngunit mula sa trahedyang iyon, bumangon si Tala, isang estudyante sa high school na nakatuklas ng isang nakatagong lakas at nagbukas ng isang madilim na lihim na tinatawag na Proyekto T-1. Ang langit ng tanghaling iyon ay tila isang nagbabagang bakal na nakabitin ng mababa sa ibabaw ng maliit na bayan ng San Isidro, Cavite. Maalikabok ang mga kalsada, at sobrang tuyo ng hangin na ang bawat ihip ay parang hininga mula sa isang pugon. Sa gitna ng hanay ng mga tindahan sa palengke na nagsisimula ng magsara, isang matandang babae na nagngangalang Aling Loida ang marahang itinutulak ang kanyang motorsiklo. Maliit ang kanyang katawan, ngunit matatag ang kanyang mga hakbang habang pasan ang mga bayong ng pinamilihen na nakasabit sa kaliwat kanan ng kanyang sasakyan. Tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo, binabasa ang kwelyo ng kanyang kupas na blusang may bulaklak. Kahit na nakapapaso ang init, mayroon pa ring manipis na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting isinilang mula sa pagiging mapagkumbaba at walang pasubaling pagmamahal. Katatapos niya lang mamili para sa mga pangangailangan sa bahay, at kaunting dagdag na paninda para sa maliit na sari-sari store na paminsan-minsan niyang binubuksan sa harap ng kanilang tahanan. Ang basket ng gulay sa kanyang motorsiklo ay puno ng kangkong, sili, tokwa, at isang maliit na tali ng sariwang sibuyas na mura. Sa loob ng kanyang luma at gasgas na bag, nakatago ang natirang pera mula sa kanyang benta kaninang umaga, hindi gaanong kalaki, ngunit sapat na para sa kanilang pagkain ng anak niya para sa araw na ito. Sa bawat paghinga, tinitingnan ni Aling Loida ang tuwid na daan sa kanyang harapan habang iniisip ang mukha ni Tala, ang kanyang kaisa-isang anak na nasa senior high school na ngayon. Sa kanyang isipan, biglang sumagi ang simpleng init ng kanilang tahanan, ang sabay nilang panananghalian, ang pakikinig sa mga kwento nito mula sa eskwelahan, at ang kanilang maliliit na tawanan bago dumating ang hapon. Mabagal ang takbo ng kanyang lumang motorsiklo sa gilid ng highway na nagsisimula ng lumuwag. Paminsan-minsan, yumuyuko siya upang tiyaking hindi nahuhulog ang kanyang mga pinamilihen. Ang mga malalaking sasakyan ay dumadaan na may umuugong na ingay na nagpapayanig sa hangin sa kanyang paligid. Sanay na siya sa ganitong ingay at gulo ng kalsada. Para sa kanya, ang pag-uwi mula sa palengke ay hindi lamang isang karaniwang gawain, kundi bahagi ng kanyang pang-araw-araw na pakikibaka. Ang init, pagod at pawis ay hindi na hadlang. Sila ay paalala lamang na ang buhay ay hindi kailanman nagbibigay ng kaginhawaan ng walang dahilan. Alam niya na sa dulo ng daang iyon ay may isang maliit na bahay na naghihintay, isang lugar kung saan maaari niyang bitawan ang bigat ng mundo at makahanap ng kapayapaan sa ngiti ng kanyang anak. Ngunit ang tanghaling iyon ay may kakaibang pakiramdam. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang mas mabigat ang pagtulak sa kanyang sasakyan, na tila may kung anong bumabagabag sa kanyang dibdib. Lumingon siya saglit sa langit na tila namumuti, na parang sobrang lapit ng araw. Bumilis ng bahagya ang tibok ng kanyang puso nang walang malinaw na dahilan. Ngunit agad niyang iwinaksi ang pag-aalala sa pamamagitan ng isang tahimik na panalangin sa kanyang puso, umaasang bibigyan siya ng Diyos ng kaligtasan hanggang sa makarating sa bahay. Hindi niya alam. Sa kurbada ng daan, ilang daang metro sa unahan, dalawang figura na nakauniporme na ang nakatayo at naghihintay. Dalawang figura na magpapabago sa mainit na araw na iyon, upang maging simula ng isang bangungot na hindi niya kailanman inakala. Sa sangandaan patungo sa kanilang bahay, nakita ni Aling Loida ang dalawang lalaking nakaunipormeng asul na nakatayo ng tuwid sa ilalim ng tirik na araw. Kumikinang ang pito sa kanilang mga kamay. Nakasisilaw ang sinag ng araw na tumatama sa metal na plaka sa kanilang dibdib. Sa harap nila, isang maliit na karatula na may nakasulat na routine checkpoint ang nakatayo ng tagilid sa maalikabok na lupa. Ang isa ay malaki ang katawan at maitim ang balat, may maasim na mukha at matatalim na mata. Siya si Police Corporal Reyes. Sa tabi niya nakatayo si Police Staff Sergeant Mendoza, bahagyang mas matangkad, may matigas na panga at isang malupit na mukha na halos walang ekspresyon. Pagdaan ni Aling Loida, umalingaw-ngaw ang mahabang tunog ng kanilang pito, na bumasag sa nakabibinging init. Dahil sa kasanayan, agad na ipinreno ni Aling Loida ang kanyang lumang motorsiklo at tumabi sa gilid ng daan. Sanay siyang humarap sa mga checkpoint. Ngunit sa pagkakataong ito,
hindi niya maintindihan kung bakit hindi mapakali ang kanyang dibdib. Ang yabag ng dalawang pulis ay mabigat, lumilikha ng malaking anino na tumatakip sa kanyang maliit na katawan. Ano po iyon, sir? Magalang na tanong ni Aling Loida habang ibinababa ang stand ng motorsiklo, sinusubukang pigilan ang panginginig sa kanyang boses. Nananatiling kalmado ang kanyang mukha, sinusubukang magpakita ng paggalang tulad ng dati. Ngunit ang kanilang mga tingin ay nagpapahirap sa kanyang pakiramdam na parang dalawang agila na sinusuri ang isang maliit na ibon bago ito sakmalin. Hindi agad sumagot si Reyes. Matagal lang siyang nakatitig kay Aling Loida. Pagkatapos ay sinuri niya ang lumang motorsiklo mula sa ibaba hanggang sa itaas na para bang naghahanap ng kasalanan na hindi naman tiyak kung mayroon. Isinabit niya ang pito sa kanyang lid. Ang kanyang mga kamay ay ipinasok sa bulsa na may kaswal na asta. Si Mendoza, na may walang emosyong boses at walang ngiti, ay humingi ng mga papeles ng sasakyan. Tingnan ang papeles, maikli niyang sabi na parang isang hukom na alam na ang hatol bago pa man magsimula ang paglilitis. Agad na binuksan ni Aling Loida ang kanyang maliit na bag, inilabas ang ICC at lisensya na may nanginginig na mga kamay. Sigurado siyang walang mali sa kanyang sasakyan. Ngunit, ang hangin sa kanyang paligid ay tila bumibigat. Bawat segundong lumilipas ay parang nagdaragdag ng presyon sa kanyang dibdib. Ang titig ng dalawang pulis ay hindi tulad ng mga opisyal na gumaganap ng kanilang tungkulin, kundi parang mga mandaragit na sinusuri ang kanilang biktima. Sa di kalayuan, ang tunog ng mga dumadaang motorsiklo ay sinamahan ng mga tingin ng mga taong nagtataka. Ngunit walang humihinto. Lahat ay mabilis na dumadaan, nagkukunwaring walang nakikita. Sa gitna ng init at alikabok ng tanghaling iyon, si Aling Loida ay nakatayong mag-isa, kaharap ang dalawang nakaunipormeng figura na sa hindi malamang dahilan ay tila mas nakakatakot kaysa sa sinumang kriminal. Napalunok siya, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Hindi pa alam na ang pagkikitang ito ay magiging simula ng isang mahabang pagdurusa na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Nang may pagsunod, inabot ni Aling Loida ang lahat ng hinihinging dokumento ng sasakyan. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas ang ECC, lisensya, at resibo ng buwis mula sa kanyang maliit at gasgas na pitaka. Alam niyang kumpleto ang lahat ng kanyang papeles. Katunayan, kabago-bago niya lang nagpa-renew ng rehistro ng motorsiklo noong nakaraang buwan. Tinanggap ni Mendoza ang mga dokumento ng mabilis, sinulyapan ito saglit bago ibigay kay Reyes. Ikaw na ang tumingin, sabi niya ng walang emosyon. Matagal na sinuri ni Reyes ang mga papeles, pinapaliit ang kanyang mga mata na para bang may binabasang komplikado. Ngunit mula sa kanyang mga titig at kilos, malinaw na naghahanap siya ng pagkakamali na wala naman doon. Ilang segundo ang lumipas, umikot si Reyes sa motorsiklo ni Aling Loida na may tamad na mga hakbang, tinapik ang manibela at tiningnan ang gulong sa harap. Hindi standard tong gulong mo, Ale, sabi niya habang matalim na nakaturo. Nagbago ang tono ng kanyang boses, na parang isang taong nakahanap ng dahilan para mag-utos. Agad na napatingin si Aling Loida sa gulong. Pero, sir, kapapalit ko lang yan sa otorisadong talyer, noong nakaraang linggo, mahina niyang sagot, ngunit may katiyakan. Tiningnan siya ni Reyes na may mapanuyang ngiti at dahan-dahang umiling. Alam ko kung alin ang standard at kung alin ang hindi. Huwag kang magmarunong, sabi niya na may mataas na tono, na naging dahilan upang mapalingon ang ilang naglalakad sa paligid. Bago pa man makasagot si Aling Loida, humakbang na si Mendoza at tiningnan siya na may matigas na mukha. Ang kanyang mga mata ay matalim na naging dahilan upang umatras ng bahagya ang matandang babae. Bumaba ka sa motor ngayon, sigaw niya ng malakas. Nag-vibrate ang pito sa kanyang lieg dahil sa taas ng kanyang tono. Nagulat si Aling Loida, ngunit sinubukan pa rin niyang manatiling kalmado. Ibinaba niya ang kanyang paa, pinatay ang makina ng motor, at dahan-dahang bumaba. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot na magkamali, kundi dahil sa biglaang pagbabago ng tono na parang isang banta. Sa gitna ng nakapapasong init, naging tensyonado ang sitwasyon. Nagsimulang mamutla ang mukha ni Aling Loida. Samantala, ang dalawang pulis ay nakatayo ng tuwid na may matatalim na titig. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Alam niyang wala siyang nilabag na anuman.
Gayunpaman, ang ekspresyon ni Reyes at Mendoza ay tila nagpapahiwatig na buo na ang kanilang desisyon. Hindi sila nag-iinspeksyon, kundi naghahanap ng dahilan para mang-api. Sa kanyang puso, tahimik na nagdasal si Aling Loida, umaasang mayroon pa ring konsensya ang dalawang ito. Ngunit mula sa paraan ng kanilang pagtingin, ang dasal na iyon ay parang isang bulong na hindi posibleng marinig. Ang sigaw ni Mendoza ay umalingaw-ngaw, binasag ang katahimikan ng mainit na tanghali. Ilang mga residente na dumadaan ang lumingon, ngunit saglit lamang. Walang sinuman ang nangahas na lumapit. Si Aling Loida, na kanina pa sinusubukang manatiling magalang, ay sumunod sa utos na may kumakabog na dibdib. Dahan-dahan niyang ibinaba ang stand ng motor at maingat na bumaba. Nakakapasong init ang tumatama sa kanyang ulo, ngunit ang nagpapanginig sa kanyang katawan ay hindi ang init, kundi ang malamig na titig ng dalawang pulis sa kanyang harapan. Lumapit si Mendoza, kinuha ang susi ng motor mula sa kamay ni Aling Loida nang walang anumang salita. Samantala, si Reyes ay nakatayo sa tabi niya na may mapanuyang ngiti na lalong nagpatindi sa tensyon. Kung gusto mong maibalik ang motor na to, magbayad ka ng multa na 20,000 piso, sabi ni Reyes ng walang emosyon. Ngunit ang tono ng kanyang boses ay puno ng panggigipit. Natigilan si Aling Loida, hindi makapaniwala sa narinig. 20,000, mahina niyang sabi, nanginginig. Nagtitinda lang po ako ng gulay, sir. Saan po ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang simpleng tanong na iyon ay hindi sinagot ng mailohika. Sa halip, lumapit pa si Reyes. Ang kanyang malaking katawan at maitim na mukha ay nagbigay ng anino kay Aling Loida. Bahagya siyang yumuko at nagsalita ng mahina ngunit puno ng banta. Batas ay batas, Ale. Kung ayaw mong magkaroon ng aberya, ayusin mo na lang dito. Mumisi si Mendoza. Pinaglalaruan ang pito sa kanyang kamay habang sumusulyap sa lumang motorsiklo na hawak na niya ngayon. Maganda pa naman ang motor mo, sabi niya habang tumatawa ng maikli. Sayang kung makukumpis ka, di ba? Ang pangungusap na iyon ay mas parang pang-aasar kaysa sa isang babala. Sinubukan ni Aling Loida na manatiling matatag, tinitingnan silang dalawa ng may natitirang tapang. Kung may pagkakamali po ako, tiketan ninyo na lang ako ayon sa tamang proseso, sir. Huwag po nating daanin sa ganito, sabi niya ng may diin, kahit na nanginginig ang kanyang boses. Ngunit ang pangungusap na iyon ay nagpasitsit lang kay Reyes, na parang isang ahas na nagambala. Humangin ng mahina, dala ang amoy ng gasolina at alikabok ng kalsada. Sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Aling Loida ang ilang tao na huminto sa di kalayuan. Ngunit nakatayo lang sila ng walang imik. Ramdam niyang lubos siyang nag-iisa. Tila nasiyahan ang dalawang pulis sa takot na lumalaki sa kanyang mukha. Hindi po ako magbabayad, sir. Wala po akong kasalanan, mahina niyang sabi ngunit may katiyakan. Saglit na tila huminto ang oras. Pagkatapos ay umismid si Reyes, tiningnan si Mendoza at ngumisi ng mapanuya. Ang ngiting iyon ay hindi ngiti ng isang taong nagpapatupad ng batas, kundi ng isang taong nakahanap ng dahilan para sirain ang iba. Nang may nanginginig na boses, sinubukan ni Aling Loida na ipaliwanag na wala siyang kasalanan. Pauwi lang po ako galing palengke, sir. Kumpleto po lahat ng papeles ko, mahina niyang sabi, ngunit nananatiling matatag. Ngunit ang paliwanag na iyon ay nagpatawa lang ng mahina kay Reyes. Isang tawa na parang pangungutya. Pagkatapos ay malakas niyang sinuntok ang manibela ng motor hanggang sa umalinggaw-ngaw ang tunog ng metal. Kung ayaw mong maabala, magbayad ka na lang. Tumaas ang kanyang boses, na naging dahilan upang mapalingon ang ilang dumadaan. Tiningnan ni Aling Loida ang kanyang lumang motorsiklo nang may pag-aalala, pagkatapos ay muling tiningnan ang dalawang pulis. May maliit na tapang sa loob niya. Ang tapang ng isang ina na masyadong madalas ng trinato nang hindi makatarungan, ngunit hindi kailanman tuluyang sumuko. Hindi ako magbabayad. Wala akong kasalanan, malakas na sabi ni Aling Loida. Ang pangungusap na iyon ay tila nagpatigil sa hangin saglit. Nanigas ang mukha ni Reyes, lumitaw ang mga ugat sa kanyang liig. Tiningnan niya si Aling Loida na parang isang aso na nagambala sa pagkain. Si Mendoza sa tabi niya ay tila nawalan na ng pasensya. Humakbang siya, matalim na tumingin at walang pag-aalinlangang itinaas ang kanyang kamay. Sa isang iglap, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Aling Loida.
Umalingaw-ngaw ang tunog nito sa mainit na tanghali. Nayanig ang katawan ng matandang babae. Agad na dumaloy ang dugo mula sa kanyang mga labi. Ilang residente na nakatayo sa di kalayuan ang napasinghap, ngunit walang lumapit. Napahawak si Aling Loida sa kanyang mukha na may hapdi. Ngunit hindi siya umiyak. Namula ang kanyang mga mata hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit at sakit. Tiningnan niya si Mendoza nang may tingin na hindi na mahina. "Bakit niyo po ginagawa ito, sir?" "Maliit na tao lang po ako," sabi niya na may hirap sa paghinga. Ngunit ang sagot niya ay isang malamig na tawa lamang mula kay Reyes, na ngayon ay sinisipa ang gulong ng motor hanggang sa tumagilid ito. "Ang maliliit na tao, dapat alam ang lugar nila," sabi niya nang mapanuya habang sumipa ulit. Ang yumanig mula sa pagtama ay nagpatapon sa basket ng gulay. Kumalat ang mga pinamilihen sa kalsada. Kangkong, tokwa, at sili ay nagkalat sa mainit na alikabok. Tiningnan ni Mendoza ang tanawin ng walang emosyon. Ipinunas niya ang kanyang kamay na parang ang pananampal ay isang ordinaryong bahagi ng kanyang trabaho. Samantala, lumuhod si Aling Loida, pinupulot isa-isa ang kanyang mga pinamilihen. Ang pawis na may halong dugo ay tumulo sa aspalto. Wala na siyang magawa kundi subukang magtiis. Sa ilalim ng tirik na araw at malamig na titig ng dalawang pulis, ang paglaban ng isang matandang ina ay tila napakaliit. Ngunit sa likod ng mahinang katawan at duguan na labi, may nakatagong baga na hindi pa namamatay. Isang baga na sa hinaharap ay magpapaningas ng galit na mas malaki kaysa sa kanilang inaakala. Ang sitwasyon na dating mainit at tensyonado lang ay naging isang bukas na kaguluhan. Ilang residente ang nagsimulang lumapit. Ang ilan ay nagbubulungan sa takot, habang ang iba ay sinusubukang pakalmahin sina Reyes at Mendoza na itigil na ang kanilang ginagawa. Ngunit ang dalawang pulis ay walang pakialam. Nang may namumulang mukha at hirap sa paghinga, malakas na sinipa ni Reyes ang motorsiklo ni Aling Loida hanggang sa bumagsak ito sa aspalto. Ang tunog ng metal na bumagsak sa lupa ay malakas, na bumasag sa katahimikan ng tanghali. Motor na bulok, ang lakas ng loob lumaban, sigaw niya habang tinitingnan si Aling Loida nang may panghahamak. Samantala, si Mendoza ay nakatayo na may nakakrus na mga braso, na parang nanonood ng isang nakakaaliw na palabas. Nagulat si Aling Loida. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang nanginginig na katawan at lumuhod papalapit sa kanyang motorsiklo na ngayon ay nakahandusay sa kalsada. Hinawakan niya ang manibela, sinusubukang itayo itong muli. Ngunit agad na tinapakan ni Reyes ang kanyang kaliwang kamay hanggang sa napadaing siya sa sakit. "Huwag mong hawakan," sigaw ni Reyes, habang sinisipa ang likuran ng motor hanggang sa mabasag ang salamin at tumulo ang gasolina mula sa nayuping tangke. Ang tawa ni Mendoza ay mahina ngunit matalim, na tila nasiyahan sa pagdurusa ng matandang babae sa kanyang harapan. Ang mga residente na nakakita ay maaari lamang tumingin ng may takot. Ilan ang nagsimulang mag-record gamit ang kanilang mga telepono mula sa malayo. Ngunit walang sinuman ang nangahas na lumapit dahil sa takot na madamay. Sa gitna ng pagkasindak, sinubukan pa rin ni Aling Loida na protektahan ang kanyang motorsiklo. "Huwag po, sir, huwag ninyong sirain. Iyan na lang po ang tanging pag-aari ko," sabi niya na may paos na boses. Ngunit hindi pinansin ni Reyes. Sa halip ay sinipa niya si Aling Loida hanggang sa matumba ito sa aspalto. Ang kanyang marupok na katawan ay tumilapon, nagdugo ang kanyang mga tuhod, ngunit sinubukan pa rin niyang bumangon, tinitingnan sila ng may mga matang puno ng kalungkutan at galit. Humakbang si Mendoza, binuksan ang bulsa ng kanyang uniforme, at naglabas ng isang pusporo. Tiningnan niya ang motorsiklo na nabasa na ng gasolina, ngumiti ng malupit, at sa isang mabilis na kilos, klik, isang maliit na apoy ang sumindi sa dulo ng kanyang daliri. Para masunog na ng tuluyan, malamig niyang sabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa ilalim ng tirik na araw. Sa loob ng ilang segundo, malakas na nasunog ang lumang motorsiklo. Ang itim na usok ay tumaas sa kalangitan, lumilikha ng isang nakapanlulumong tanawin. Tanging nakatingin lang si Aling Loida na may basang mga mata, mahina ang kanyang katawan, habang ang tawa ng dalawang pulis ay humalo sa kanyang mga hikbi. "Bakit kayo ganyan kalupit?" mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay halos malunod sa dagundong ng apoy. Ang mga residente sa paligid ay nagsimulang mag-ingay. Ang ilan ay galit, ang ilan ay takot. Ngunit walang sinuman ang nangahas na lumaban.
Sa gitna ng naglalagablab na apoy at mainit na alikabok, ang tanging natira ay ang iyak ng isang ina. Isang boses na sa hinaharap ay magiging simula ng isang pagbangon na hindi inaasahan ni Numan. Ang itim na usok ay umakyat ng mataas sa langit, tinatakpan ang bahagi ng sikat ng araw na nakatirik pa rin sa itaas. Ang tunog ng apoy na lumalamon sa lumang motorsiklo ay sumasabay sa kalansing ng nasusunog na metal, nagdaragdag ng pait sa sitwasyon sa kalsadang nagsisimula ng dumami ang tao. Ilang residente ang nakatayo sa gilid ng bangketa, hawak ang kanilang mga telepono, nire-record ang bawat segundo ng pangyayari ng walang imik. Alam nilang malupit ang ginagawa, ngunit ang takot ay pumipigil sa kanilang mga hakbang at boses. Sa gitna ng pulutong, mayroong kumakagat sa labi upang pigilan ang emosyon. Mayroon ding nag-iwas na lang ng tingin, nagkukunwaring abala para hindi mapansin. Hindi kalayuan, dalawang iba pang pulis na nagpapatrolya ang dumaan, sumulyap sa naglalagablab na apoy, at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay ng hindi humihinto. Tila ba hindi nila ito alalahanin? Si Aling Loida ay nakahandusa sa mainit na aspalto. Mahina at walang magawa ang kanyang katawan. Ang alikabok at dugo ay dumikit sa kanyang pisngi na may pasa, na nagpapakita sa kanya bilang isang taong nawalan na ng lakas para lumaban. Hirap siyang huminga. Bawat paghinga ay mabigat sa kanyang dibdib. Sa kanyang paligid, ang mga tao ay nakatayo lamang ng tahimik. Walang nangahas na lumapit, takot na madamay o maging susunod na biktima. Dahan-dahang iminulat ni Aling Loida ang kanyang mga mata, nakatingin sa langit na nagsisimula ng magbago ang kulay dahil sa makapal na usok. Sa kanyang mukha, mayroon pa ring natitirang katatagan. Ang labi ng dignidad na hindi pa tuluyang nawawala. Kahit na ang kanyang katawan ay wasak sa sinapit. Ang apoy sa kanyang motorsiklo ay lalong lumalaki. Ang init nito ay nakapapaso hanggang sa balat ng mga taong nakatayo sa malayo. Dinala ng hangin ang amoy ng nasusunog na gasolina na tumutusok sa ilong. Samantala, ang tawa ni Reyes at Mendoza ay nagsimulang humina, napalitan ng mga bulungan ng mga residenteng hindi nangangahas na magsalita ng malakas. Sinubukan pa rin ni Aling Loida na itaas ang kanyang kamay, na para bang may inaabot na hindi nakikita. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga labi, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo sa kanluran. Ang direksyon ng kanilang maliit na bahay, kung saan marahil ay naghihintay ang kanyang anak. Sa kanyang papalabong kamalayan, ang anino ng mukha ni Tala ay malabong lumitaw, ngumingiti ng malambing sa gitna ng ulap ng alikabok at init ng tanghali. Ang mga ingay sa kanyang paligid ay unti-unting nawala, napalitan ng isang mahabang ugong sa kanyang mga tainga. Naramdaman niyang lalong bumibigat ang kanyang katawan, lalong lumalabo ang kanyang paningin. Ngunit sa huling hininga bago mawala ng malay, mahina siyang bumulong, "Tala, huwag mong hayaang manalo sila." Ang pangungusap na iyon ay binigkas na parang isang pangakong nakabitin sa hangin. Isang pangako ng isang ina na alam na kahit hindi na malakas ang kanyang katawan, ang kanyang diwa ay mabubuhay sa dugo ng kanyang anak. Nang tuluyan siyang mawalan ng malay, ang apoy sa kanyang motorsiklo ay namatay na, nag-iwan lamang ng sunog na balangkas, alikabok, at isang mahabang katahimikan na bumalot sa kalsadang naging saksi sa isang kalupitan. Nang hapong iyon, ang araw ay nagsimula ng lumubog sa kanluran. Ang sinag nito ay tumago sa maliit na bintana ng simpleng tahanan ng pamilya ni Aling Loida. Sa sala na nagsisilbiring lugar ng pag-aaral, si Tala, isang 17 taong gulang na estudyante sa senior high school, ay nakaupo sa harap ng isang maliit na mesang kahoy. Ang kanyang unipormeng puti at asul ay maayos pa. Ang kanyang buhok ay nakatali ng mataas, at sa kanyang harapan ay isang bukas na aklat na puno ng mga sulat. Ginagawa niya ang kanyang takdang aralin, habang paminsan-minsan ay tumitingin sa orasan sa dingding, naghihintay sa pag-uwi ng kanyang ina mula sa palengke. Ngunit ang tahimik na kapaligiran ay biglang nabasag nang marinig ang mabilis na mga yabag sa labas. Bumukas ang pinto at lumitaw ang isang kapitbahay, si Aling Nena, na may itsurang natataranta at hiningal. "Tala, inatake ng pulis ang nanay mo sa kalsada malapit sa palengke," sabi niya ng pautal-utal. Ang panulat na hawak ni Tala ay agad na nahulog sa sahig. Tila huminto ang mundo saglit. "Ano po nang ibig niyong sabihin, Aling Nena?" tanong niya na may nanginginig na boses. Ngunit bago pa man maipaliwanag ng husto, nagsimula ng lumabo ang kanyang paningin dahil sa mga luha.
Tumayo siya ng napakabilis na natumba ang kanyang upuan, at tumakbo palabas nang hindi man lang natanggal ang kanyang uniforme o sapatos. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakalakas. Naramdaman niyang sumisikip ang kanyang dibdib. Bawat hakbang ay parang isang masamang panaginip na ayaw magwakas. Sa kanyang isipan, iisa lang ang bagay. Ang kanyang ina, ang taong laging umuuwi na may malambing na ngiti kahit pagod, ngayon ay sinasabing inatake ng pulis. Ang pangungusap na iyon ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan, na halos ikawala niya ng direksyon. Tumakbo si Tala sa makipot na eskinita, nilagpasan ang mga bahay ng mga kapitbahay na nakatingin sa kanya ng may awa, ngunit walang sinasabi. Ang hangin ng hapon ay tila mas mabigat kaysa karaniwan, na parang pumipigil sa kanyang paghinga. Sumakay siya sa isang dumaang tricycle nang hindi nag-iisip at isang maikling pangungusap lamang ang kanyang sinabi. Sa ospital po. Pakibilisan. Mabilis na umandar ang tricycle sa gitna ng siksikang kalsada. Habang ang mga luha ni Tala ay dumadaloy nang hindi niya mapigilan. Mahigpit niyang hinawakan ang lailayan ng kanyang palda, pinipigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Sa bawat traffic light na kanilang nadaanan, patuloy siyang nagdarasal sa kanyang puso. Umaasang mali ang balita, umaasang lahat ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Ngunit, habang papalapit sila sa ospital, lalong dumadami ang mga tensyonadong mukha na kanyang nakikita. Ang mga tao ay nagbubulungan, itinuturo ang direksyon ng emergency room. Nang makarating si Tala sa bakura ng ospital, nanghina ang kanyang mga hakbang, na parang nawala ang lahat ng kanyang lakas. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng sirena ay humalo sa ingay ng mga tauhan na naglalakad. Nang may hirap sa paghinga, tumakbo siya sa desk ng nurse at binanggit ang pangalan ng kanyang ina na may basag na boses. Si Loida po, nasaan po ang nanay ko? Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa lahat ng direksyon, at nang ituro ng isang nurse ang isang silid sa dulo ng koridor, agad na tumakbo si Tala ng walang pag-aalinlangan. Sa kanyang dibdib, iisang dasal na lang ang natitira. Sana buhay pa ang kanyang ina para mayakap niya itong muli. Ang kapaligiran sa silid ng ospital ay napakatahimik. Tanging ang tunog ng orasan sa dingding at ang ugong ng GE machine ang marahang naririnig. Sa ibabaw ng kama na may puting kumot, si Aling Loida ay nakahigang mahina. Ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa. Ang kaliwang pisngi niya ay may benda, at sa kanyang kanang braso ay nakakabit ang isang line na dahan-dahang tumutulo. Malungkot ang kanyang mga mata, ngunit sinubukan pa ring umiti nang makita niyang bumukas ang pinto at lumitaw ang anyo ni Tala na may mabilis na mga hakbang. Huminto ang dalaga sa may pintuan, tinitingnan ang kanyang ina nang may nanginginig na tingin sa pagitan ng ginhawa at pagkasira. Agad na tumulo ang kanyang mga luha at tumakbo siya upang yakapin ang kanyang ina na may pusong nanginginig ng husto. Nay, bakit po nila ginawa to? Basag ang boses ni Tala sa gitna ng kanyang mga hikbi. Gantimpalaan ni Aling Loida ang kanyang yakap na may mahinang kamay, sinusubukang pakalmahin ang kanyang anak kahit na siya mismo ay halos wala ng lakas. Ayos lang, anak, okay lang si nanay, mahina niyang sabi, ngunit paos ang kanyang boses at puno ng sakit. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula siyang magkwento, inuulit isa-isa ang mga pangyayaring sinapit niya. Mula sa kakaibang checkpoint, sa banta ng 20,000, sa malakas na sampal ni Mendoza, hanggang sa tawa ni Reyes na umalingaw habang sinusunog ang kanilang lumang motorsiklo. Bawat salitang lumalabas ay parang isang tinik na tumutusok ng mas malalim sa puso ni Tala. Umupo si Tala sa gilid ng kama, nakayuko. Pula ang kanyang mga mata, pinipigilan ang mga luhang hindi na mapigilan. Sa bawat detalye na ikinuwento ng kanyang ina, dahan-dahang lumaki ang kanyang galit, sumisiklab na parang isang baga na binuhusan ng gasolina. Hinawakan niya ng mahigpit ang malamig na kamay ng kanyang ina, na para bang nanunumpa sa katahimikan. Yung dalawang yon, sina Sir Reyes at Sir Mendoza. Sila po, Nay, tanong niya na may mababang boses. Tumango lang ng marahan si Aling Loida. Tumulo ang mga luha sa unan sa ilalim ng kanyang ulo. Saglit na bumalot ang katahimikan sa silid. Ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi nagpakalma. Sa halip, nagdulot ito ng isang alon ng emosyon na mahirap pigilan. Matagal na tiningnan ni Tala ang kanyang ina, pagkatapos ay pinunasan ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi ako tatahimik, Nay, mahina niyang sabi, ngunit may diin.
parang isang pangakong hindi na mababawi. Ang kanyang mga mata ay hindi na lang naglalaman ng kalungkutan, kundi isang matigas na determinasyon. Ang determinasyon ng isang anak na nawalan na ng takot sa mundo. Sa labas ng silid, umalingaw ang mga yabag ng mga tauhan, at mula sa bintana, ang sinag ng hapon ay tumama sa mukha ni Tala na ngayon ay nagbago. Mula sa isang inosenteng estudyante sa high school, naging isang taong binalot ng galit at paniniwala. Sa kanyang puso, alam niyang ang araw na ito ay hindi ang katapusan ng pagdurusa ng kanyang ina, kundi ang simula ng isang bagay na mas malaki pa. Kinabukasan ng umaga, malamig pa ang hangin nang tumayo si Tala sa harap ng istasyon ng pulisya sa kanilang maliit na bayan. Ang kanyang unipormeng puti at asul ay suot pa rin niya. Kahit na medyo gusot na dahil hindi siya nakatulog noong nakaraang gabi. Maayos na nakatali ang kanyang buhok at nakasabit sa kanyang balikat ang kanyang school bag. Ngunit ang araw na iyon ay hindi tungkol sa mga aralin, hindi tungkol sa mga pagsusulit. Ang araw na iyon, dumating siya hindi bilang isang estudyante, kundi bilang anak ng isang biktima. Sa kanyang harapan, ang karatulan ng istasyon ng pulisya na may malalaking letrang E Philippine National Police ay tila matatag at nakakatakot. Huminga ng malalim si Tala, inayos ang kanyang balikat at humakbang papasok ng may tiyak na mga hakbang. Sa loob, ang kapaligiran ng istasyon ay tila karaniwan. Ilang pulis ang nakaupo ng kaswal habang humihigop ng kape. Isang mahinang tawa ang maririnig mula sa isang sulok at isang lumang electric fan ang umuugong. Walang sinuman ang nagpapakita ng kaseryosohan sa hustisya na inaasahan ni Tala. Lumapit siya sa desk ng front desk officer na may tensyonadong mukha. Gusto ko pong makausap sina Corporal Reyes at Staff Sergeant Mendoza, matatag niyang sabi. Tiningnan siya ng opisyal mula ulo hanggang paa at sumagot ng walang emosyon. Nasa labas sila, may duty. Ang tono ng kanyang boses ay kaswal, na para bang hindi mahalaga ang tanong. Ngunit para kay Tala, ang pangungusap na iyon ay parang isang kutsilyo. Kinagat niya ang kanyang labi, sinusubukang pigilan ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Muntik na nilang patayin ang nanay ko, tumaas ang boses ni Tala nang hindi niya namamalayan. Lahat ng mata sa silid ay napalingon. Ilang pulis sa likod ang nagkunwaring abala, ngunit malinaw na sinusuri siya ng kanilang mga tingin. Ibinaba ng opisyal sa desk ang kanyang tasa ng kape at mahinang nagsalita, "Ineng, mag-ingat ka sa pananalita mo rito. Busy kami." Ang sinabing iyon ay nagpakulo sa dugo ni Tala. Malakas niyang tinapik ang mesa. "Busy?" Binugbog ang nanay ko, sinunog ang motor niya sa kalsada, at sasabihin niyong busy kayo. Nanginginig ang kanyang boses ngunit puno ng katatagan. Bumalot ang katahimikan sa silid. Walang sinuman ang nangahas na sumagot. Tanging ang tunog ng orasan sa dingding ang maririnig na sumasabay sa tensyon. Tiningnan ni Tala isa-isa ang mga mukha sa silid, naghahanap ng kahit kaunting responsibilidad. Ngunit ang natagpuan niya ay mga malamig na mukha na walang pakikiramay. Sa kanyang puso, naramdaman niyang may mali. Hindi lang sa dalawang pulis na umatake sa kanyang ina, kundi sa sistema na hinahayaang mangyari ang lahat. Mabigat ang kanyang paghinga, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na lang tumitingin ng may galit. Ngayon ay may isang paniniwala na lumalaki. Yumuko siya saglit at nagsalita na may mababa ngunit matalim na boses, "Kung hindi ninyo kayang ipatupad ang hustisya, ako mismo ang gagawa nito." Pagkatapos noon, tumalikod siya at umalis sa silid. Ang kanyang mga yabag ay matatag, nag-iwan ng isang bakas ng determinasyon na hindi na mapipigilan. Ang ingay sa istasyon ng pulisya ay dahan-dahang humina nang marinig ang tunog ng mga sapatos na papalapit mula sa koridor. Lahat ng mata ay agad na napalingon. Mula sa likod ng salaming pinto na dahan-dahang bumukas, lumitaw ang anyo ni Police Major Velasco. Ang hepe ng istasyon na kilala sa kanyang pagiging mahigpit at iginagalang. Matipuno ang kanyang katawan, maayos ang kanyang asul na uniforme at puno ng mga medalya sa dibdib. Ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng hindi pagkagusto sa kaguluhan sa harapan. Ang kanyang mga mata ay matalim na sumulyap sa buong silid at huminto sa anyo ng dalagang nakaunipormeng puti at asul na nakatayong naninigas sa harap ng desk. Tumingin pabalik si Tala nang may tapang na bihirang makita sa isang estudyante sa kanyang edad. Anong nangyayari dito? Ang boses ni Velasco ay mabigat at may otoridad na naging dahilan upang yumuko ang lahat.
Agad na ipinaliwanag ng opisyal sa desk na may kaba na ang dalaga ay dumating upang hanapin ang dalawang miyembro na nasa labas. Matagal na tiningnan ni Velasco si Tala na para bang may sinusubukang basahin sa kanyang mukha. Ikaw ang anak ni Aling Loida, sa wakas ay tanong niya. Dahan-dahang tumango si Tala, pinipigilan ang emosyon na halos sumabog na naman. Huminga ng malalim si Velasco at nagsalita na may mas malambing na tono, pumasok ka sa opisina ko. Ikwento mo lahat ng mahinahon. Tinapik niya ng maikli ang balikat ni Tala, nagbibigay ng senyas sa iba na huwag makialam. Ang yabag ng kanilang mga sapatos ay umalinggaw sa makipot na koridor, patungo sa kanyang malamig at maayos na opisina. Sa loob ng silid, biglang nagbago ang kapaligiran. Dahan-dahang umihip ang aircon. May samar na amoy ng kape, at sa dingding ay nakasabit ang isang larawan niya, kasama ang mga matataas na opisyal. Ikinuwento ni Tala ang lahat ng pangyayari na may nanginginig na boses. Kung paano binugbog ang kanyang ina, sinunog ang motor, at kung paano pinagtawanan ng dalawang pulis ang kanilang pagdurusa. Nakinig si Velasco nang hindi sumasabad, paminsan-minsan lang tumatango habang nakatingin ng diretso sa mesa. Nang matapos si Tala, tumayo siya at tiningnan ang dalaga na may pag-aalala. Pangako ko, Ineng, sabi niya ng walang emosyon, ngunit nakakumbinsi. Ako ang sasagot sa lahat ng gastos sa ospital ng nanay mo, at ang dalawang iyon ay paparusahan ko. Ang mga salitang iyon ay nakakakalma. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ang tono ng kanyang boses ay masyadong kalmado para ituring na tapat. Nang umalis si Tala sa silid, mabigat pa rin ang kanyang mga hakbang. Ngunit mas matatag na ang kanyang mga mata. Naniwala siyang nakahanap siya ng isang taong makakapagpatupad ng hustisya. Ngunit nang sumara ang pinto, isang maliit na pagbabago ang nakita sa mukha ni Velasco. Ang kanyang ekspresyon na kanina'y puno ng pakikiramay ay ngayon ay nanigas. Naging malamig ang tingin ng kanyang mga mata. Tumayo siya sa harap ng bintana, tinitingnan ang papalayong si Tala. Sa isang bulong na halos hindi marinig, sinabi niya, hindi ordinaryo ang batang ito. Dahan-dahang kumuyom ang kanyang kamao, at mula sa likod ng kanyang mesa, isang pulang folder na mailabel na Sobreto di isa, ang bahagyang nakabukas. Ang hangin mula sa aircon ay nagpayanig sa mga papel sa loob. Tila isang lumang lihim ang muling nagising. Ang langit ng tanghali ay tila namumuti, ang init ay tumatalbog mula sa matigas at kupas na pader ng istasyon ng pulisya. Kakalabas lang ni Tala mula sa opisina ni Major Velasco. Ang kanyang isipan ay puno pa rin ng pinaghalong ginhawa at galit. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay agad na naglaho. Isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang likod na nagpatilapon sa kanya sa magaspang na sahig. Agad na nadumihan ng alikabok at lupa ang kanyang uniforme. Napadaing siya sa sakit, lumingon ng may gulat. At doon nakatayo si Staff Sergeant Mendoza. Ang kanyang mukha ay may malupit na ngisi na may tinging puno ng puot. Ang lakas ng loob mong bumalik dito, sabi niya na may mapanlait na tono. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa bakuran na ngayon ay nagsisimula ng mapuno ng mga taong nanonood. Bago pa man makasagot si Tala, mula sa kaliwa ay lumitaw ang isang malaking figura na hindi na bago. Si Corporal Reyes, na madilim ang mukha sa galit. Agad niyang hinila ng malakas ang uniforme ni Tala at kinalagad siya palabas hanggang sa harap ng istasyon. Nahulog ang school bag ni Tala. Ang kanyang mga aklat ay nagkalat sa lupa. Ilang iba pang pulis na nakakita ay nakatayo lang ng tahimik, nagkukunwaring walang alam. Batang pasikat, gustong maging bayani, ha, sigaw ni Reyes habang sinasampal ang pisngi ni Tala. Ang tunog ng sampal ay malakas, umalingaw-ngaw na naging dahilan upang huminto ang lahat ng residenteng dumadaan sa harap ng istasyon. Sinubukan ni Tala na bumangon, ngunit sinipa siya ulit ni Mendoza hanggang sa gumulong ang kanyang katawan sa lupa. Nagsimulang magtipon ang mga tao sa labas ng bakod ng istasyon. Ilan sa mga residente ay nakilala si Tala bilang anak ni Aling Loida, ang biktima ng karahasan na nagsisimula ng kumalat ang balita. Tumingin sila ng may takot. Mayroong nagsimulang mag-record gamit ang telepono. Ngunit walang sinuman ang nangahas na pumasok. Hinawakan ni Reyes ang buhok ni Tala, hinila ito pataas habang tinitingnan siya ng maisadistikong tingin. Kung ayaw sumunod ng nanay mo, dapat malaman mo rin ang pakiramdam na kalabanin ang otoridad, malamig niyang sabi.
Dinagdagan ni Mendoza ng suntok sa tiyan si Tala, na nagpatumba ulit sa dalaga. Ang kanyang puting uniforme ay napunit na ngayon sa balikat, ay halong mansa ng dugo na nagsisimula ng matuyo. Ang mainit na hangin ng tanghaling iyon ay tila nakikisama sa pang-aapi, na nagpatahimik sa lahat ng nakasaksi sa takot. Ngunit sa likod ng marupok na katawan at dugong tumutulo sa kanyang sentido, ang mga mata ni Tala ay hindi na lang nagpapakita ng sakit. Mayroong nagbago doon. Isang matalim na tingin na tumatangging sumuko. Tiningnan niya ang dalawang pulis na may hirap sa paghinga, ngunit walang takot. Tila lumabo ang mundo sa kanyang paligid. Ang ingay ng mga tao ay lalong lumayo. Ang natitira na lang ay ang tibok ng kanyang puso at ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Handa nang sumampal ulit si Reyes. Ngunit sa pagkakataong ito, pinigilan ni Tala ang kanyang kamay. Ang kanyang kilos ay mabilis, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo. At saglit na tila huminto ang oras. Wala nang takot. Ang natitira na lang ay isang malakas na puwersa mula sa loob niya na kahit siya mismo ay hindi pa naiintindihan. Ang lakas na matagal nang natutulog ay ngayon ay nagsisimula ng magising sa gitna ng nag-aapoy na tanghali. Nakahandusay ang katawan ni Tala sa lupa. Dumikit ang alikabok sa kanyang mukha at uniforme na puno na ngayon ng dugo. Mabigat ang kanyang paghinga, bahagyang nakabukas ang kanyang mga mata. Ngunit sa gitna ng sakit na iyon, mayroong kakaiba. Tila bumagal ang mundo sa kanyang paligid. Ang sigaw ng mga residente ay malabo. Ang tawa ni Reyes at Mendoza, lahat ay lumabo sa isang pulang ulap na tumatakip sa kanyang paningin. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang kamay. Nanginginig ang kanyang katawan. Ngunit sa panginginig na iyon, may isang bagong lakas na lumalaki. Ang takot na kanina ay sumasakal sa kanya ay nawala, napalitan ng isang kakaibang katahimikan, na parang may boses sa loob niya na bumubulong, tumayo ka. Nang may mabigat na paghinga, itinukod ni Tala ang kanyang mga palad sa lupa at dahan-dahang tumayo. Mabagal ang kanyang mga kilos, ngunit bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Malamig ang kanyang mukha, matalim ang kanyang mga mata na nakatingin sa dalawang pulis na nakatayo ilang metro sa kanyang harapan. Hindi na ako takot, sabi niya ng walang emosyon, mababa ngunit matatag ang kanyang boses. Ang mga salitang iyon ay humiwa sa hangin na parang isang kutsilyo. Si Reyes, na tumatawa pa rin sa kanyang katapangan, ay agad na humakbang, itinaas ang kanyang kamay upang sumuntok. Ngunit sa pagkakataong ito, bago pa man dumapo ang kamay, sinalag ito ni Tala ng may bilis na hindi kapani-paniwala. Isang malakas na tunog ng pagtama ang narinig, at sa isang iglap, ang malaking katawan ni Reyes ay tumilapon paatras, bumagsak sa pader ng istasyon ng malakas hanggang sa magkabitak-bitak ito. Lahat ng tao sa bakuran ng istasyon ay natigilan. Ang mga residenteng nanonood ay napigil ang hininga, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Si Mendoza, na nakatayo sa kabilang panig, ay nanlaki ang mga mata sa gulat, ngunit ang kanyang ego ay hindi pumayag na umatras. Tumakbo siya patungo kay Tala, iwinasiwas ang batutang kanina pa niya hawak. Ngunit mas mabilis na kumilos si Tala, na parang ang kanyang instinct ay gumagana ng walang pag-iisip. Sa isang makinis na kilos, nahuli niya ang batuta, pinaikot ito, at binuhat ang katawan ni Mendoza ng madali na parang isang taong nagbubuhat ng magaan na bagay. Sa isang malakas na pagbagsak, ibinalibag niya ito sa bakal na bakod ng istasyon ng may pambihirang lakas. Ang tunog ng bakal na yumupi ay umalingaw ng malakas na nagpaatras sa lahat sa takot. Si Mendoza ay bumagsak na walang malay. Si Reyes ay sinusubukan pa ring bumangon na may maputlang mukha sa takot. Tumayo ng tuwid si Tala sa gitna ng bakuran. Mabigat ang kanyang paghinga, magulo ang kanyang buhok. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang sentido, ngunit nanatiling matalim ang kanyang mga mata. Ang mga residente sa paligid ay nagsimulang mag-ingay. Ang ilan ay humanga, ang ilan ay natakot. Sa katahimikan, tiningnan ni Tala ang sarili niyang mga kamay, nanginginig pa rin, hindi makapaniwala sa lakas na lumabas mula sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas na iyon. Ngunit isang bagay ang sigurado, sa araw na iyon, isang estudyante sa high school na walang sinuman ang nagtanggol ay yumanig sa pader ng kapangyarihan gamit ang sarili niyang mga kamay. At mula sa sandaling iyon, wala nang daan para umatras. Ang kapaligiran sa bakuran ng istasyon ng pulisya ay biglang naging isang dagat ng nakakabinging katahimikan.
Ang mga residente na kanina ay nagkukumpulan ay ngayon ay nakatulala. Ang ilan ay hawak pa rin ang kanilang mga telepono na nire-record ang bawat segundo ng pambihirang pangyayari. Sa gitna ng pinsala, isang baluktot na bakal na bakod at 2 pulis na nakahandusay, si Tala ay nakatayong tuwid. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo, magulo ang kanyang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa katapangan. Hirap siyang huminga, ngunit malakas ang kanyang boses na tumago sa mainit na hangin ng tanghali. "Biktima ako," sigaw niya. Ang boses na iyon ay umalingaw mula sa mga pader ng istasyon hanggang sa highway. Ang kanyang sigaw ay hindi lang mga salita, kundi isang hiyaw mula sa isang pusong pilit na pinatahimik ng matagal. Ang mga residenteng nanonood ay nagsimulang mag-react. Ilan ang nag-ingay. Mayroong umiyak. At mayroon ding natigilan. Humakbang si Tala. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang sentido. Ngunit hindi nang hina ang kanyang mga hakbang. Pero ang biktima kaya ring lumaban. Ang maliliit na tao kaya ring magsalita, sigaw niya ulit. Sa pagkakataong ito, mas malakas. Ang kanyang boses ay bumasag sa takot na matagal nang nagpatahimik sa maraming tao. Ang mga telepono ng mga residente ay patuloy na nagre-record, kinukuha ang bawat kilos niya, bawat salitang binibigkas ng may galit at paniniwala. Humihip ang hangin, nagdadala ng alikabok sa paligid, nagdaragdag ng drama sa tanawin ng isang dalagang estudyante na ngayon ay nakatayo na parang isang simbolo ng paglaban sa harap ng isang mapang-aping sistema. Mula sa loob ng istasyon, malakas na bumukas ang malaking pinto. Lumitaw si Major Velasco na may kalmadong mga hakbang. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit matalim ang kanyang mga mata na nakatingin kay Tala mula sa malayo. Lahat ng pulis sa paligid ay agad na yumuko. Ang ilan ay mukhang natataranta, hindi nangangahas na tingnan ang kanilang hepe. Nakatayo si Velasco sa may pintuan, matagal na tinitingnan ang dalaga, hindi nang may galit, kundi nang may tinging puno ng kalkulasyon. Sa kanyang mukha ay mayroong kakaiba, na parang isang taong nakasaksi ng isang malaking lihim na nabunyag sa kanyang harapan. Hindi siya sumigaw, hindi nag-utos, nagmamasid lamang na parang isang siyentipiko na tinitiyak ang resulta ng isang mapanganib na eksperimento. Pagkatapos ay dahan-dahan, lumingon si Velasco sa kanyang mga tauhan na nakatayong naninigas sa tabi niya. Nang may mababa at malamig na boses, halos parang isang bulong, sinabi niya, tawagan niyo sila agad. Aktibo na ang subheto. Ang mga salitang iyon ay dahan-dahang lumabas, ngunit nakakayanig. Walang nakaintindi sa ibig niyang sabihin maliban sa kanya. Sa labas, ang mga residente ay nag-iingay pa rin, iniisip na nakasaksi sila ng isang maliit na hustisya sa gitna ng malaking kawalan ng katarungan. Ngunit sa likod ng salaming bintana ng istasyon ng pulisya, isang bagay na mas madilim ang gumagalaw. Isang lumang lihim na muling nagising. At si Tala, ang dalagang estudyante na itinuring na mahina, ay ngayon ay bahagi na ng isang laro na mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Nang gabing iyon, umulan ng mahina, binabasa ang bubong ng isang lumang gusali sa gilid ng bayan. Sa likod ng isang bakal na pinto na may kalawang na simbolo ng bituin, isang madilim na silid ang puno ng malabong ilaw mula sa mga monitor. Nakatayo si Major Velasco sa harap ng isa sa mga ito. Ang kanyang mukha ay nailawan lamang ng asul na sinag. Sa screen, makikita ang recording ng insidente kaninang tanghali nang patumbahin ni Tala ang 2 pulis ng may pambihirang lakas. Dahan-dahang umuusad ang mga imahe. Bawat kilos ay maingat na pinapanood. Sa likod ni Velasco ay nakatayo ang isang lalaking nakaitim na suit na may maliit na selyo ng kagawaran sa kaliwang dibdib. Ang kanyang boses ay walang emosyon at nakakatakot nang sabihin niya, ang proyekto D1 ay kusang gumana ng walang pampasiklab. Hindi dapat iyon mangyari. Lumingon si Velasco, ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa screen. Nanigas ang kanyang mukha, tumigas ang kanyang panga. Kahit ang anak, hindi alam kung sino siya, mahina niyang sagot. Ang kanyang boses ay halos parang isang bulong na nilamon ng tunog ng ulan sa labas. Lumapit ang lalaking nakasuit, tinitingnan ang monitor nang may walang emosyong ekspresyon. Dapat ay isinara mo na ang kasong iyan, Velasco. Lahat ng data, lahat ng subheto. Pero ngayon, isa sa kanila ay buhay at aktibo. Nanahimik si Velasco pagkatapos ay pinindot ang isang pindutan sa kanyang mesa.
Sa isa pang screen, lumitaw ang isang lihim na file na may pulang label na nakasulat na Sobreto T1, Loida Tala. Sa ilalim ng sulat, lumitaw ang mga tala ng isang eksperimento sa genetic, huling yugto, matinding pisikal na adaptasyon, hindi matatag na pagmamana ng biolohikal. Huminga ng malalim si Velasco, alam na ang lahat ay nawala na sa kontrol. Samantala, sa ospital na nagsisimula ng tumahimik, biglang nagising si Aling Loida mula sa kanyang tulog. Hirap siyang huminga, malamig ang kanyang katawan sa pawis. Tiningnan niya ang paligid ng madilim na silid, pagkatapos ay tiningnan ang kanyang pulso na nakalabas dahil sa kumot. Doon, makikita ang isang lumang peklat. Isang bilog na may 3 patayong linya sa gitna. Malabong kumikinang ito sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatago sa kortina. Dahan-dahan niya itong hinawakan, at isang samar na kislap ng kuryente ang saglit na nakita sa dulo ng kanyang daliri. Nanlaki ang kanyang mga mata, nagulat, at natakot sa isang bagay na kahit siya ay hindi lubos na naunawaan. Sa malayong lugar, isinara ni Velasco ang kanyang monitor na may tensyonadong ekspresyon. Umalis ang lalaking nakasuit ng walang imik, iniwan ang silid na ngayon ay nailawan na lang ng isang pulang ilaw na kumikislap. Kapag nalaman niya kung sino siya, mahinang bulong ni Velasco. Guguho ang lahat ng ito. Umupo siya sa kanyang upuan, tinitingnan ang pulang folder sa mesa, at sa kanyang mga mata ay mayroong isang bagay na hindi mabasa, sa pagitan ng pagsisisi at takot. Sa labas, tumigil ang ulan. Lumitaw ang buwan mula sa likod ng mga ulap, nagpapakita ng isang maputlang liwanag sa bintana ng ospital, kung saan gising pa rin si Aling Loida. Nakatingin sa simbolo sa kanyang braso na ngayon ay dahan-dahang pumipintig, na parang